Ano ang kahihinatnan ng mga taong ang pinaghahandaan lamang ay ang ukol sa buhay na ito? Pakinggan po natin dito po sa Filipos sa 3 at ang talata ay 19. Ganito naman po ang ating mababasa. Mapapahamak sila sa wakas dahil ang kanilang tiyan ang kanilang dinidiyos. Ipinagmamalaki pa nila ang dapat nilang ikahiya. Wala silang iniisip kundi ang buhay lamang dito sa lupa. Tiniyak po sa atin ng Biblia na kapahamakan po ang kahinatnan ng mga tao na walang iniisip kundi ang mga bagay lamang o ang buhay lamang dito po sa lupa. Ano katunayan, kapatid Nadia, na ang mga taong ang pinaghahandaan lang at inaasikaso yung ukol sa buhay na ito? Ano katunayang sila'y mapapahamak? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng Panginoong Jesucristo dito po sa Marcos. Ganito ang nakasulat sa 8 at ang talata po ay 38. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Maliwanag po ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Gaano man pong kayamanan, karangalan, karunungan, kapangyarihan ang makamtan po ng tao, hindi nila ito pakikinabangan kung mapapahamak po ang kanilang buhay. Pinatunayan ba yan ng banal na kasulatan, kapatid na Jason, na walang mapapakinabangan ng tao, kundi tiyak na mapapahamak pa kung ang hinaharap at inaasikaso lang ay ang ukol sa buhay na ito? Pakinggan po natin awit 49, 6 hanggang 9. Ganito po ang nakasulat po. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Maliwanag po sa binasa po natin na hindi po kayang bayaran ng tao ang kanyang buhay. Ang sabi nga po, gaano man ang halagang hawak niya, hindi po ito sasapat upang siya po ay mabuhay nang hindi na po magwawakas.